Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ay magkomentuhan po tayo, magsama-sama po tayo. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, itinuturo po ni Boying dito po sa ating mga natitira po na 14 Brave dahil 18 Marines po ay bumaliktad po ang apat dahil po sa sinasabi pong suhol o pakinabang na hindi daw po bababa sa 20 to 25 million. Bumaliktad ka lang mga kababayan. Pero ayon kay Boying, ito po, si Romualdez daw po ang nasa likod ng lahat ng ito. Komentuhan po natin mga kababayan. Naniniwala si Ombudsman Boying Remulla na may taong nasa likod umano kung bakit binawi ng ilang nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico ang kanilang mga testimonya. At para po sa Update Live mula sa Quezon City, may Express Report si Camille Samonte. Camille, tinukoy ba yan ng Ombudsman at bakit ganyan itong paniniwala ni Ombudsman? Ruth, naniniwala si Ombudsman Boying Remulla na ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng nasa likod sa pagbawi nga ng testimonya nitong apat sa nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Giit ni Remulla, walang ibang makikinabang dito kundi ang kampo ni Romualdez. Ito raw ang paraan nila para bumaligtad ang mga posibleng tumestigo sa kasong isasampa laban sa dating House Speaker. Matatandaan na isiniwalat ng 18 na naghatid sila umano ng mali-maletang pera mula kay Ko para ibigay sa dating House Speaker. Itinanggi rin ni Remulla ang alegasyon na may nanakot sa apat nang gawin ang kanilang mga affidavit dito sa Office of the Ombudsman. Itinuro pa raw mismo ng ilan sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga pag-deliver ng nasabing pera. Inalok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Remulla na hindi makaaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 dating bodyguard. Ruth, sinabi rin niya, Nakita niyo po mga tambay, sa dami po ng ebidensya kay dating Speaker Romualdez, sa dami po, isang damukal daw po, pero mahigit isang taon na ay hindi pa po nakakasuhan sa dami. Ubod po ng dami. Mas marami pong kaso si Romualdez kaysa po kay Ramon Bong Revilla Jr. na nakalaya na po. Hindi po ba, mga kababayan? Ito pa po. Yung natitira po na hindi po naghudas dahil nga po ibinibintang po at sinasabi ni Boying na ang utak daw po ng sinasabing pagbaliktad ng mga ex-soldiers o ex-marine, yung apat ang itinuturo po si Martin Romualdez. Ito po, nakakulong po ngayon dahil hindi po naayos ang kanilang pagpipiyansa. We would like to manifest that this is just a Dito na. Pauli mo. Pauli. Pasok ka doon. Yes sir, yes sir, yes sir. Huwag po kayo matulak. Ang tulak na. Sige. Yan po mga kabayan, dahil yung piyansa po nila sa Las Piñas ay hindi po yata naayos. Kaya sila po'y mananatili sa kulungan. Ito pong weekends mga kababayan. At syempre po mga kababayan, dahil hindi po sila nasuhulan. Kung nasuhulan po sila, hindi po sila makukulong. At hindi na po nila kailangan ng piyansa. Hindi po ba? At ito po ang sinabi ng natitira pong 14 doon sa 18 Marines. Ito po, kung gaano po kalaki ang isinusuhol po sa kanila para bumaliktad. Mga kababayan, ibalik po natin ulit. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na
magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo na naihikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Etong, Kasama kong- oo, sino to sa apat na yon? Ang sinasabihan Sila nyo? apat. Silang apat. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod. Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala pong Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang pakiramdam nyo na nag-report yung mga kasama nyo. At Yan po mga kababayan. Sino kaya nag-o-offer? Si Martin Romualdez lang kaya ng 20 to 25 million each para lumipat ka sa kabila. Dahil nakita rin po natin at nasaksihan nung una si Orly Gutesa. Bigla pong nanahimik si Orly Gutesa. Hindi po ba? Siya po unang nagsalita dyan sa Senado. Si Orly Gutesa. Hindi po ba? Bigla na pong nawala at nanahimik. Gaano naman kaya kalaki ang naging offer para tumahimik si Orly Gutesa? Meron din kayang nakuha yon na hindi bababa sa 20 to 25 million galing sa maleta, di umano. At ito pong apat ay meron po ito. Kung totoo po yung 20 to 25 million, 100 million yung apat para bumaliktad o 80 million kung 20 million, ano? Napakalaking pera para po ipagkalulo mo at maghudas ka para sa katotohanan at lalong-lalo po sa bayan. At sumama ka sa mga magnanakaw. Di umano. Ngayon, dito po sa sinasabi po ni Boying, excuse me po, yung sinasabi ni Boying na si speaker daw po ang nasa likod, yung dating speaker na tinatawag na Tambaluslos, siya raw po ang nasa likod para daw po mabawi ang testimonya nito pong sinasabi ng mga ex-soldiers, ex-marine na 18 na sila po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Mga kababayan, hindi lang naman po si Martin Romualdez ang sinabi nila, dinideliveran nila eh. Hanggang Malacanang, hanggang Ilocos, nagdi-deliver sila ng mali-maleta. Hanggang Ilocos, sinasakay pa ng eroplano, sinasakay pa sa mga bulletproof na sasakyan. Hindi po ba? Sa tingin nyo, ginagawa pong bobo, tanga ni Boying ang mga Pilipino? Si Romualdez lang po ba makikinabang kung mabibili nila ang prinsipyo ng bawat mga ex-soldiers, ex-marine? Kung isa-isa po nilang mabibili ang prinsipyo nito na 20 to 25 million ayon sa soldiers, ex-marine? Sige nga, mga ex-marine. Pero may apat na pinagbili ang kanilang prinsipyo, ang kanilang dangal dahil sa pera. Hindi po ba? Ang logic, ang tanong nating iboying, sino po ba ang makikinabang? Si Romualdez lang ba makikinabang dito sa mga testigo kung babaliktad? Hindi po ba makikinabang din ang Malacanang? Dahil pinangalanan po nila lahat, pati ang Malacanang pagdating sa delivery ng mali-maleta, pati nga si Sandro Marcos, pinangalanan din ng mga ex-marine, itong 18 ex-marine, ex-soldiers. Di po ba? Pinangalanan lahat eh. Kaya hindi lang po Boying, hindi lang po si Romualdez ang makikinabang sa mga sinasabing paghuhudas o dito sa pera-pera na lang at bibili ng prinsipyo at kung kakagat ka at masisilaw ka sa laki ng offer. Ang makikinabang po dyan, hindi lang si Romualdez, real talk. Pati Malacanang makikinabang di umano. At ang mga gabinete nito na sangkot. Di po ba may pinangalanan din?
na dinideliveran nila, hindi lang naman Malacanang. Hindi po ba? Meron pang ang pari eh. Kasama pa nga si Tonyo eh. Pati ICC kasama, pati mga media. May pinangalanang media. Pati nga dyan sa PCSO, di ba? Meron din po. Hindi po ba? At napakaraming po pinangalanan ng mga congressman, majority ng congressman ay nakakatanggap ng maleta, may sobre, may bag. Hindi po ba? At majority ng Senado, ganun din. Napakarami ring mga senador na pinangalanan na didilibiran. Hindi po ba, Boying? Sa tingin po ninyo, maniniwala sa inyong taong bayan na ang ginagawa po nila na pang-suhol para bumaliktad sa laki ng pera? Sindikato po yan. Hindi ba, Boying? Sindikato, Boying! Hindi po ba sindikato? Bakit po, mga kababayan, sindikato? Yung ginagawa po nila na 20 to 25 million sa mga soldiers o ex-marine, pangkalahatan na po yun. Lagom. Pag marami po silang nakuha, bumaliktad, lahat po sila makikinabang. Dahil hihina ang kaso. Yung kaso hihina. Yan naman po ang gusto nilang mangyari, humina ang kaso. At matabunan na po. Nakita naman po natin ang enforcement. Pati malalaking mainstream media ayaw maniwala na merong laganap na korupsyon sa ating bansa. Wala po yatang naniniwala sa malalaking mainstream media na talamak ang korupsyon sa ating bansa. Dahil mas proud pa yata sila pagka ang mga testigo ay nakukulong, di umano. Hindi po ba? Yan ang nakikita po natin eh. Mas proud sila, di umano, pagka nakukulong yung mga testigo sa malawakang korupsyon. Proud na proud pa sila pagka ang mga magnanakaw sa ating bansa ay malayang malaya. Hindi kaya dito po mga kababayan, ay puro kasinungalingan lang di umano ang mapagririnig natin at ang lumalabas yata sa bibig. Isang tao lang po mga kababayan, isang tao lang ang pinatutukuyan ni Boying na meron pong maitim o sinasabing nasa likod nitong sinasabing pagbaliktad ng 4 na ex-soldiers. Kinausap mo nga eh. Hindi po ba? Kinausap mo nga eh. Di ba? Gumawa ng mga affidavit dyan sa ombudsman. Kaya nga ang tanong po natin mga kababayan, hindi kaya isa si Boying sa kaumausap dyan para bumaliktad? Nagtatanong lang po tayo. Dahil siya po nakipag-usap eh. Nakausap niya po yan. Yan pong 18 na mga ex-marine, ex-soldiers. Hindi po ba? Sa ombudsman, kinausap. At dyan po nagkaroon ng affidavit. Pumirma sila. At dyan na rin po nagkaroon yata, di umano, ng baliktaran, di umano, paghuhudas. Ngayon, ang tanong, sino po ba talaga ang nasa likod ng paghuhudas ng 4 na soldiers? Sino kaya? Nagtatanong tayo. O, kasama rin kaya sila dahil sa pagiging sindikato ng gobyerno di umano? Nagtatanong lang po tayo, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang sinasabi ni Boying ng nasa likod daw po ng pagbaliktad ng 4 na ex-marine ay tinutukoy niya po si Romualdez. Mga kababayan, unbelievable, mahirap pong paniwalaan dahil kung totoo na sinasabi ni Boying na napakaraming kaso at matitibay na ang kaso ni Romualdez, mahigit 1 taon na, kahit po isa, wala pang naisasampa sa korte o sa sandigan bayan. Ganyan po katindi ang kaso na sinasabing napakaraming kaso. Mga kababayan, hanggang ngayon, malayang malaya pa si Romualdez at ang isang damukal na mga congressman na involved sa malawakang korupsyon ayon mismo kay Saldico. Hanggang Malacanang, sa lahat ng pinangalanan, wala pa halos nakukulong sa mga pinangalanan. Ang nakukulong,
ay ang mga testigo. Only in the Philippines. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At siyempre po, sana po magwakas na po ang ginagawa po nilang kahayupan sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan, lalo po sa inyo na gusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa. At mabuhay po kayo. At muli po, tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.